Gawang Pinoy na barkong pandigma. Ganto dapat ang suportahan ng ating gobyerno. Ibinida kasi ng isang local shipbuilding company na Filipino-made o gawang Pinoy mismo ang ilang Philippine Navy warship. Dito pinagmalaki na tayo mismo ang gumawa ng 12 unit ng multipurpose attack warship ng Philippine Navy. Ito rin ang ginamit noong pagsagasa sa Abu Sayyaf noong nagkaroon ng enkwentro sa karagatan. Huwag tong ismulin. Maliit man talaga tignan, pero armado to ng missile system. Katulad to ng missile na ginamit sa pagpapasabog ng Chinese-made warship na BRP Lake Caliraya. Kargado rin ito ng heavy machine gun. Ibig sabihin, kaya rin nitong pabagsakin ang barko ng China na Chinese Coast Guard. Balak ng gobyernong mag-acquire ng ilang pang dosenang barkong ito. The government has a very good direction, which is to have a self-reliant defense posture in the Philippines. It doesn't make sense for us to acquire first-class vessels from other countries only for us to require sending these out of the country to do maintenance. In the Philippines, we are a maritime nation, and we have the ability and the skill set to actually maintain, produce, and support our own vessels. Dahil sa pinangangambahang nakapasok na sa Pilipinas ang Chinese Military o People's Liberation Army ng China, patuloy na pinaghahandaan to ng ating militar. Dahil sa posibilidad na mag-surprise attack ang China, sumabak sa mga totohanang operasyon ang Philippine Marine Corps at Joint Pacific Reckless ng US Army. Sa video makikitang sunod-sunod na nagpapaputok ng rifle ang ating militar. Sinalakay ang kutang pinaghihinala ang tinitigilan ng mga Chinese na kalaban. Dito walang humpay na pinaulanan to ng bala. Di tinigilan hanggat di nauubos ang mga Chinese. Yung nakikita natin sa balikatan, ito talaga yung forces gumagalaw na magkasabay at merong common target. Paramdaman ng sundalo natin na hindi talaga biro. Ibahin ang pag-iisip kasi yung warfare sa territorial defense, hindi katulad ng paggera sa internal security. Pinagamit din sa mga sundalong Pilipino ang mga modernong armas ng US Army. Talagang kung wala ang tulong ng American Army, paano na tayo niyan pag nagkaroon ng digmaan? The ability to work alongside your division staff and soldiers has made us all better warfighters. It's increased our lethality. It's developed cohesive teams between our two armies. Di rin mawawala sa gyera ang masugatan o matamaan ka ng bala. Dito ininsayo rin kung papaano ililigas ang mga sugatan nating tropa mula sa bakbakan. Must be able to provide medical care while under fire ka mismo. Prevent further injury by stabilizing yung patient natin and minimizing yung mga complication. Walang iwanan hanggang kamatayan. Yan ang ipinamalas ng ating ilang sundalong kababayan. Pinakita rin dito ang pagsasali ng dugo sa ating sugatang mga sundalo. May nangyari po isang bisis na napasok po yung detachment ng Port Marine Battalion. So ito lang yung gamit. So nakabalik count talaga sa loob mismo ng detachment. Early blood transfusions will help save lives. So we try to do that now as quickly as possible. Sobrang laking kahiyan sa mga Pilipinong pro-China. Yung iba handang mamatay pag nagkagera, tapos kayo nadadaan lang sa pera. Kayo, handa ba kayong tumulong sa ating mga sundalo pag nangyari yan? I-komento sa baba yung salobi.